Kaya nga po, lahat ng mga buhay ay magsabi ng Amen. Sabi po ng Psalm 150, verse 6, let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Hanggat buhay, may dahilan para magpasalamat at para magpuri sa Panginoon. Happy Resurrection Sunday. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. As we all know po, ang Biyernes Santo, minsan ay nakikita sa muka ng mga tao. Sapagkat nababakas at nababanaag sa kanila yung lungkot, yung kawalan ng pag-asa, yung sakit, dusa, pain, suffering. Iyan po yung Friday na dinanas ng Panginoon. Nung siya po ay pinarusahan, ginawa ng mga accusations, kasalanan na never niya pong ginawa. Naranasan niya po yung pahirap, emotional, physical, yung humiliation, pagpapahiya at hirap. At nung dumating po ang Saturday, yung kanyang mga alagad ay kasabay po na nag-shattered yung kanilang pag-asa. Nalungkot, nagduda, nalito, natakot. Buti na lang, hindi huminto sa Friday and Saturday. Tumuloy sa spiritual Sunday, kaya may sunrise service, sapagkat pagpapakita yan, anumang gabi, anumang dilim, anuman ang ating kinakaharap, merong Resurrection Sunday na buhay na magmuli ang ating pong Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Kaya po, good news, yung mga dumadaan ng Friday at Saturday, pakitingnan yung mukha ng katabi mo, sabihin mo tapos na ang Biyernes Santo. Psalm chapter 30 verse 5, weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Can I hear amen? Pwede po ba the best clap of praise to our God? Ang Sunday po ay joy, victory, and celebration. Tayo pong lahat ay sumandaling yumuko at manalangin. Amin Diyos, marami pong salamat sa umagang ito. Wala pong aksidente sa iyo. Kami po ay idinako mo sa lugar na ito para marinig po namin ang mensahe ng pag-asa, ng mensahe ng kaligtasan, at pagpapala na nagmumula po sa iyo. Kakatagpuin mo kami, kakausapin, walang lalagpasan sa iyong mga anak. Lalabas kami sa lugar na ito, hindi talunan, hindi luhaan, kung hindi mga mananagumpay na iyong mga anak. Salamat po, Holy Spirit. This morning, we invite you to speak to us in a very powerful, in a very personal way. Salamat po. In Jesus' name we pray. Lahat po ng mga anak ni Lord ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang the best ang Panginoon. Sabi po ni Pastor Billy Graham, sabi po niya, the resurrection makes it certain that the morning always comes. No matter how dark the night. May umagang kay ganda sa ating Panginoon. Can I hear amen? Ang resurrection po or ang muling pagkabuhay ng ating pong Panginoon ay isa pong ultimate demonstration ng pag-ibig po ng Panginoon sa sangkatauhan. Na nagpapakita na kaya merong resurrection na sa lahat ng ating pagsamba, lahat ng ating pag-awit, lahat ng ating pangangaral ng salita ng Panginoon,
hindi po ito nawawalan ng kabuluhan. Bakit? Kasi ang Diyos na ating sinasamba ay buhay at makapangyarihan. Amen? Kaya po, ngayong umaga, kaya po merong cross po dito. By the way, salamat po kay Brother Michael Garcia na nag-offer po na sabi niya, Pastor, sa munting paraan lamang ng talento na binigay ng Panginoon, pwede po ba na maayusan ang church ng linggong ito ng pagkabuhay? And kanina po, sige po kung gusto niyo palakpakan ng Panginoon, kay Lord po yung palakpak na yan. At kanina po, alas 5 po ng umaga ay nag-sunrise service po tayo. Naggawain tayo dun sa main. Alam niya po, jam-pack po yung ating 5 a.m. service kaninang umaga. At ngayon, ganun din, nag-uumapaw po ang mga tao dito. Alam niyo po kung bakit? Kasi ang Diyos na sinasamba sa lugar na ito, hindi patay. Buhay ang Diyos na pinapalakpakan natin sa umagang ito. Somebody shout, Hallelujah! Kaya po merong empty cross. Ang resurrection ay nangungusap, nagsasabi sa ating walang laman ng krus, walang laman ang libingan, empty grave, because Jesus is alive. Buhay ang ating Panginoon. Ngayon, in 10 words, pagka po tinanong kayo, ano ba ang good news sa resurrection? Pag sinabi pong good news, mabuting balita. Sabi mo sa katabi mo, good news. By the way, bago tayo pumunta sa magandang balita, doon muna tayo sa pangit na balita. Okay ba yon? Kasi hindi nyo ma-appreciate yung good. Kasi marami na kayong bad na napapanood sa TV. Puro bad. Dagdagan natin. Romans 3:23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man na nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kahit na anong bait mo, kahit na anong ganda mo, kahit na anong ganda ng background ng pamilya mo, kahit pa ikaw ang pinakamayaman sa buong mundo, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. In Romans 6, verse 23, ang sabi po ay ganito, for the wages of sin is death. Sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ayan po yan. 6:23 po. Paki-flash po natin. For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay ano? Kamatayan. Ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay ano? Buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng relihiyon. Ay, hindi po pala. Sa pamamagitan ng relasyon sa ating Panginoon. Good news po ba yon? Ang good news, eto po ang good news. In 10 words, 10 words, good news is He came, He died, He rose again, He's coming back. Siya daw po ay naparito, siya'y namatay, siya'y muling nabuhay, at siya'y muling magbabalik para sa atin. Good news po ba yon? Imagine ninyo po, picturein ninyo, if Jesus didn't come, kung hindi po siya naparito, tayo po ang pinakawalang pag-asa. Tayo po ang pinakakawawa. We are lost today. Wala tayo ngayon dito kung hindi naparito ang atin pong Panginoon sa ating buhay. Kaya nga, ang John 10:10 ay nagsasabing, ano po ang sabi? The thief comes only to steal, to kill, and to destroy. But I have come
Naparito po ba si Lord? That they may have life and have it to the full. Taas po dito ang kamay na may buhay po kayo ngayon. Buhay po ba yung katabi po niyo? Sino po dito, taas ang dalawang kamay, gusto niyo na mayroong buhay at buhay na pinagpala at may buhay na masaya dahil sa Panginoon. Palakpakan natin si Lord. So malinaw na parito ang Panginoon. Okay? Luke 19 verse 10. For the Son of Man came to seek and to save what was lost. Naparito po ang ating Panginoon. Iyan ang gustong sabihin sa atin ng resurrection. Can I hear amen? Hindi lamang po yan. Tuloy po natin. Imagine if He did not die. Kung hindi siya namatay para sa atin. Kung walang Jesus na namatay para sa ating mga kasalanan, yung pong mga pagtaas natin ng kamay, yung mga pag-awit natin ng hallelujah, yung atin pong mga paglilingkod sa Panginoon, wala pong kwenta ang lahat ng mga yan. Tayo pa din ay nabubuhay sa atin pong mga bisyo. Tayo pa din ay bilanggo sa ating mga nakaraan kung hindi namatay ang Panginoon para sa atin. Walang kapatawaran sa atin pong mga kasalanan. Can I hear amen? Pero ang good news, naparito siya, namatay siya para sa atin, para magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Can I hear amen? Pakipalakpakan nga po ang atin pong Panginoon. Kaya nga po, ang sabi that the resurrection is the cornerstone of the Christian faith. Without Christ's resurrection, we have no hope. Wala tayong pag-asa kung hindi muling nabuhay ang ating pong Panginoon. Kaya po pag binasa niyo po, basahin niyo po, kayo po ang bumasa. Sabi po ng 1 Corinthians 15, verse 14. And if Christ nakita niyo po, yung pananampalataya, walang kwenta, useless. Yung preaching ng mga pastor dito na tumatayo, pag nag-preach si Pastor Francis, si Pastor Proy, Pastora Rose, walang kwenta. Useless daw po lahat ng mga pangangaral na yan. Walang kabuluhan, walang kwenta kung hindi nabuhay na magmuli ang ating Panginoon. Can I hear amen? Kaya yung pinapangaral natin dito, galing sa buhay na Diyos. 1 Corinthians 15:17. And if Christ has not been raised, then your faith is useless. And you are still, ano sabi? Guilty ka pa din dahil sa iyong mga kasalanan. Ako'y guilty at ikaw ay guilty pa din. Verse 18, in that case, all who have died believing in Christ are lost. Yung mga naniwala noon, sila Pablo, sila Pedro, yung mga naniwala, sila Billy Graham, yung mga namatay na mga men and women of God, wala po sila. Lost sila lahat. Kung hindi nabuhay si Lord. Verse 19, and if our hope is in Christ, is only for this life, yung dito lang sa mundong ito, yung pag-asa mo, we are more to be pitied than anyone in the world. Sabi ni Paul, tayo daw yung pinakakawawa kung hindi daw po nabuhay sa mga patay ang atin pong Panginoon. Can I hear amen? Verse 20, sabay-sabay po nating basahin. Tuloy-tuloy na po natin. But in fact, Christ has been raised from the dead. He is the first of the great.
Sa lahat ng mga namatay, siya yung unang muling nabuhay at lahat ng mga susunod na mga mamamatay ay may pagkabuhay dahil sa atin pong Panginoon. Amen? Hindi kawawa yan katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo, hindi kawawa yan. Kahanga-hanga yan. Amen? Bakit? Buhay ang Diyos. Sino po dito ngayong umaga tinatanggap niyo po yung salita ni Lord? Sabi po ni Jesus in John 11:25, mahalaga po itong foundation. Kasi pag hindi natin naintindihan ang katuruan ng resurrection, madali tayong masusway, madali tayong mag-give up, madali kang magkukwit, madaling mag-backslide ang isang tao. Sabi niya, Jesus told her, I am the resurrection and the life. Anyone who believes in me will live even after dying. Ang tao, tumingin po kayo dito, nagkakasakit, say amen. Tumatanda, namamatay. Pero ang taong nanampalataya at ibinigay ang buong tiwala sa Panginoon, mamatay man, pero merong muling pagkabuhay. Dahil ang pananampalataya niya ay wala sa tao, nasa Panginoon Diyos na buhay. Can I hear amen? Hallelujah! Kaya po, the most powerful event in the history is the resurrection of Jesus Christ. Si Buddha ng Budismo, totoong pinanganak, totoong nabuhay, totoong namatay, pero hindi na muling nabuhay. Si Muhammad ng Islam, totoong ipinanganak, totoong nabuhay, totoong namatay, hindi na muling nabuhay. Si Joseph Smith ng Mormonism, totoong ipinanganak, totoong nabuhay, totoong namatay, nananatili pa ring patay. Pero si Jesus Christ na pinanganak sa Bethlehem, totoong pinanganak, totoong nabuhay, totoong namatay, pero hindi na natiling patay. Ang Diyos na pinaglilingkuran at pinapalakpakan natin sa lugar na ito ay Diyos na buhay. Amen? Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. He came, He died, He rose again, and He's coming back. Iyan po ang resurrection. Ngayon, Pastor, ano po ba ang kahalagahan? Ano po ang significance para sa ating mga mananampalataya na naririto and even those who are watching online? Ano po ang meaning? Ano ang significance ngayon nito sa aking alam ko na ang Panginoon ay nabuhay ng mga magmuli? Una, kung gusto niyo po ito, magsabi po kayo ng amen. Dahil may resurrection, buhay ang Panginoon. Number one, hope is alive. May buhay ka na pag-asa. Na kung may mga time na parang nawawalan ka na ng pag-asa, there is hope. Amen po ba? And there is no hopeless situation in Christ Jesus. Anumang kalagayan mo, there is no helpless and hopeless situation. Bakit? Buhay ang Panginoong Diyos. Ano ngayon ang lesson nito sa atin? Taas po ang kamay na may mga pangarap. Tapos minsan yung pangarap mo parang hindi maaabot. Tapos minsan yung pangarap mo parang namatay na. Congratulations! Pwedeng mag-resurrect yung pangarap na yan because hope is alive. Amen? Hallelujah! Kung meron kayong mga panalangin, taas mo mga panalangin po kayo, may mga pangarap po ba kayo? Parang yung mga pangarap natin, hindi na magkakatotoo, hindi na mangyayari. Mga kapatid, balik tanawan mo lang, kayang buhayin ang pangarap na yan. Kung ang Panginoon nga nabuhay, pangarap mo pa kaya, hindi niya kayang buhayin? Amen po ba?
Pastor, hindi mo naman kami naiintindihan. Sa taas ng bilihin ngayon, ramdam na ramdam namin ang hirap ng buhay. Kaya pala, nag-announce kamakailan lang na mayroong matinding sakit ngayon na lumalaganap. Nabalitaan nyo na po ba? Huwag ho kayo malungkot. Okay lang po yan. Lumabas po yung mga sintomas na namumutla, nanlalamig, nangangatog yung tuhod. Binalita na po yan. I hope hindi po yan makarating sa inyong mga tahanan. Yung sakit na gumagapang ngayon. Alam niyo po yung sakit na yon? Tanungin niyo po ako. Paralyzed. Matindi po yan pag tinamaan kayo niyan. Pag tinamaan kayo ng paralyzed, nawawalan kayo minsan ng pag-asa, makakapagtapos pa kaya yung anak ko? Naku, paano na lang yung munti kong negosyo? Baka magsara. Naku, yung trabaho ko, baka ma-lay off ako. Baka ako yung unang mabawas. Tapikin mo nga yung katabi mo. Sabihin mo, huwag kang dadapuan yan, ha? Minsan ganun ang laging tingin natin, naku, 130 na ang diesel. Ano nangyayari? Nape-paralyze ka ngayon. Andiyan po ba kayo? Tingin kayo dito. Si Lazarus namatay, 4 na araw ng patay. Pero nung dumating si Lord, na-reverse yung kamatayan. Nabuhay magmuli si Lazarus. Kaya kung may mga pangarap at panalangin tayo, kayang i-reverse ng Panginoon yan. Kayang buhayin ni Lord ang pangarap mo. Gaano mang katagal, gaano mang kadilim, kayang buhayin yan because hope is alive. Amen! Ay, tingin kayo dito. May karamdaman, reverse. Kulang, reverse. Nangihina, reverse. May pinagdadaanan, sabi nga ni Sister Tina, merong trials, may troubles, but it will be reversed into testimony. Nagwo-worry ka ngayon, reverse. Mamaya ng konti, nagwo-worship ka na. Amen? Hallelujah. Tingnan mo mukha ng katabi mo. Mukha bang nalulungkot yan? Sabihin mo, reverse. Papalitan ni Lord ng kapayapaan ang kalungkutan na yan. Palakpakan po natin ang atin pong Panginoon. Hallelujah. Kung kayo po ay nasa madilim na yugto ng inyong buhay ngayon, hindi man tayo nagkakausap, hindi ko man naririnig ang inyong mga pinagdadaanan, huwag niyong tuldukan yan. Kama lang ang gamitin yung koma. Ibig sabihin, hindi pa tapos. At ang tawag ba? Koma ba tawag doon? Yung iba kasi komatos na eh. Huminto na stuck. Wag. Ibig sabihin, aabante kang muli. Tutuloy kang magmuli. Hindi pa tinutuldukan ni Lord ang buhay ko. Hindi pa tapos ang Panginoon. Mayroon akong buhay na pag-asa. Somebody shout, hallelujah! Resurrection is the proof that God is the final say. He is the final word. Salamat sa mga report ng doktor. Pero ang huling salita at deklarasyon, may pag-asa ka. 1 Peter chapter 1 verse 3, praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth. Say new birth. Into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Mga kapatid, taas po ang kamay na naniniwala ka, bubuhayin ni Lord ang mga pangarap at pag-asa na yan. Palakpakan po natin ang pinaka-the best ang Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, hope is alive. Pangalawa po, dahil sa resurrection, meron po tayong assurance.
Assurance saan, pastor? Kasiguruhan saan? You can be 100% sure that every word He promised is already done. Naku, wala na po akong kausap. Kasi po ang nangako, hindi tao. Ang nangako, yung napako sa krus ng Kalbaryo, matupad lang yung pangako sa iyo. Amen? Kaya po ngayon, kung may mga panalangin po kayo, kayang-kayang i-provide ng Panginoon. Hindi kasi ako ang nangako, si Lord ang nangako sa ating. Naging governor po ng California, yung isa sa paborito niyo pong artista, by the name of, tago na lang natin sa pangalang Arnold Schwarzenegger. Siya po ay naging governor. At nung siya po ay hindi na governor, ang dami po mga taong close sa kanya, dikit sa kanya, nangako sa kanya, kahit anong mangyari, sasamahan ka namin. Pero alam niyo po, nung wala na siya sa posisyon, ito po yung sabi niya. When I was in an important position, they always complimented me. And when I lost this position, they forgot about me and did not keep their promise. Andiyan po ba kayo? Sino po dito taas ang kamay, napangakuan na po kayo? Pero taas yung dalawang kamay, napako na po yan. Amen? Kaya po, dapat ang ating buong pananalig at pagtitiwala, wala sa tao. Sabi diyan, do not trust your position or the amount of money or in the amount of money you have, nor your power, nor your intelligence. Bakit? It will not last. Hindi daw po tatagal. Ang pera, ang posisyon na yan, ang tatagal lang at mananatili ay ang mga pangako ng atin pong Panginoon. Palakpakan nga po natin si Lord. Sabi po ng 2 Corinthians 1:20, for all the promises of God in Him are yes, and in Him, amen, to the glory of God through us. Sabi ni Pastor Proy kanina, and my God, sabi ni Paul, shall supply all my needs. Sino po naniniwala sa pangako ni Lord? Ipo-provide ang iyong mga pangangailangan. Sabi ni Lord, I am your healer. I am your provider. I will protect you and guide you. I will never leave you nor forsake you. I know the very best for you. Can I hear amen? Sino po dito panghahawakan niyo po yung pangako ni Lord? Mga kapatid, John 19:30, sabi ni Lord, it is finished. Hindi niya sinabing, I am finished. Hindi. Sabi niya, it is finished. Lahat ng mga pinangako niya, tutuparin niya sapagkat siya'y muling nabuhay. Palakpakan nga po natin ang atin pong Panginoon. Yung palakpak na naniniwala ka, yung pangako ni Lord 2026, mangyayari. And last, praise God. Number 3, pinangahawakan niyo po ba yung salita ni Lord? Worth it. Lahat ng mga ginagawa natin, walang sayang. Yung nakaupo ka ngayon, nakikinig ka ng salita ng Panginoon, walang sayang. Nagbigay ka ng buhay mo, ng time mo sa Panginoon, huwag mong panghinayangan yan. Lahat po ng mga yan, kalugod-lugod sa harapan ng atin po Panginoon. Because everything we do for God is worth it. Lahat ng hirap, ng pagod, ng pagsasakripisyo, walang sayang po sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo.
At kung kayo po nakakaranas po tayo ng mga pagsasacrifice, nakakaranas po kayo ng mga pagsubok, nakakaranas po kayo ng mga suliranin, kahit na nagpapatuloy kayo sa Panginoon, dumaranas ka pa din ng mga testings and trials, wala pong sayang diyan. Sabi po ng 1 Corinthians 15:55, where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? 56, the sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God, He gives us the victory. Taas mo kamay ng mga mananagumpay ngayong umaga. Bakit ka nagtatagumpay? Because of the Lord Jesus Christ. Can I hear amen? Tuloy po natin ang basa. Kayo po ang bumasa. Yung mga basa po ng mananagumpay. 57. But thanks be. Pakikamayan naman po yung katabi po ninyo. Sabi mo, congratulations. Sulit ang pagod. Sulit ang hirap. Walang sayang. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Last April 29, the same service like this. Bago po ako tumayo dito, may nagpa-pray po. Pastor, pa-pray po naman si kapatid. Sapagkat bigla na lang po siyang nawala ng malay. Sinugod na po siya sa hospital. At ito pong kapatid po natin na ito, for 15 years, walang sawang maglingkod sa Panginoon, umulan at umaraw. Pagka po may mga light retreat po tayo, siya po yung unang-una nagbo-volunteer. Tay, sama mo ko dyan na tutulong ako. Siya po yung taong hindi pala salita. Konting salita, pero magugulat po kayo, ang daming gawa. Kahit sa mo makasalubong, nakangiti. Magiliw na naglilingkod sa Panginoon. Last Sunday, habang siya po ay bumalik sa simbahan, sapagkat bumili po siya ng mga cups, styro cups para sa kape, para po sa mga bata, yung pong snacks, inayos niya na po yung upuan. Last Sunday po, bigla na lang pong hinimatay si Brother Henry Trupil. At sinugod po siya sa hospital, pero diniklara po na dead on arrival. Masakit, nakakalungkot, nakakamiss naman. Yung bang darating sa isip at puso natin, sana nung time na magkasama kami, niyakap ko siya. Sinama pa namin siya noong last men's fellowship sa Bataan. Tapos sabi niya, Tay, Pastor, ako na ang bahala doon sa alagang Shih Tzu na papi. Ako na mag-aalaga. Sabi ko, meron ba ako nun? Yung pala, meron pala akong parte dahil nanganak yung papi noong isang member natin. Yung parte ko, sabi niya, ako nang bahala. Ako na mag-aalaga niyan. Mga kapatid, hindi ko alam. Wala na pala siyang aalagaan sapagkat uuwi na siya sa Panginoon. Isa lang ang nakakatuwang isipin. Sabi po ng 1 Corinthians 15:58. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap. Amen po ba? Kaya nga po sabi ni Paul, in Philippians 1:21, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Pero ang maganda,
hindi po matatapos sa kamatayan ang buhay ng tao. Ang sabi po ng Panginoon, at dito na po ako magwawakas, sinabi sa kanya ni Jesus, John 11:25, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. Mga kapatid, hindi patay si Brother Henry. Iniwan lang niya yung lupang katawan, umuwi na siya sa piling ng Diyos. And that is the power of resurrection. Maigsi lang ang buhay. Maigsi lang. Ialay na natin sa Panginoon. Tatayo po tayong lahat sa umaga po na ito. Hindi ko po alam kung ano pong madilim na inyong pinagdadaanan. Pero isa lang po ang may kasiguruhan. Yes, meron tayong pain. Yes, meron tayong sorrow. Pero buhay ang Panginoon. Hindi siya patay. Joy comes in the morning. Salamat po, Panginoon. Napakabuti mo po sa amin pong mga buhay. May Biyernes, may Sabado man na dumadating sa buhay namin. Pero merong linggo ng pagkabuhay na lagi mo kaming pinalalakas, pinupuno ng pag-asa. And Lord, ngayong umaga, pinanghahawakan po namin ang iyong mga salita na walang sayang sa aming paglilingkod, pagsamba, at pagpapasalamat sapagkat ikaw ay buhay sa aming kalagitnaan. Can we lift our hands to the Lord this morning? Pwede po ba nating itaas ang ating kamay? Pwede po ba nating pasalamatan ang Panginoon? Alam niyo po, dahil siya'y buhay, kaya nating harapin ang bukas. Hindi natin kailangang mangamba sa darating na bukas sapagkat nauna na siya doon sa future natin. Nandoon na po ang Panginoon. Let's sing this song with all of our hearts to the Lord. Thank you, Jesus. Because He lives, I can face tomorrow. Awitin po natin sa Panginoon. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds my future, and life is worth a living just because He lives. Minsan paawitin po natin na may deklarasyon na nagmumula sa ating puso. Because He lives, Habang inaawit mo yan, pinupuno ka ng pag-asa ng Panginoon. I can face tomorrow. Kaya mong harapin anumang suliranin ng buhay. Because He lives, Hindi ka dapat mangamba. all fear is gone. Because I know He holds my future, and life is worth a living just because He lives. Panginoon, kinikilala po namin na ikaw ay naparito, ikaw ay nabuhay, na magmuli, namatay, pero nabuhay at muling babalik para po sa amin. Lord, good news po ito sa amin, na kahit na ang tao ay mamatay, pero siya'y muling mabubuhay dahil sa Panginoong Jesus. Na kung sino man ang mananampalataya sa Kanya, sila'y maliligtas at hindi mapapahamak.
sila'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa umaga pong ito, habang ang lahat po ay nakapikit at nakayuko, meron po dito na dumadaan man po kayo sa mga Biyernes Santo ng inyong pong mga buhay. Parang nagdududa kayo, nawawalan kayo ng pag-asa. Meron pong buhay na Diyos na nais kang abutin, nais kang iligtas, nais kang patawarin at iparanas ang kanyang pag-ibig sa iyo. Kung ikaw yung naririto ngayong umaga at nagsasabing, Panginoon, I am lost. Ako po'y makasalanan na nangangailangan ng kaligtasan mo. May mga kasalanan po ako nagawa, naisip at nasalita. Patawarin mo po ako. Nais ko pong magkaroon ng assurance ng buhay na walang hanggan. Kapatid, kung ikaw ito, habang lahat ay nakapikit at nakayuko, may paanyaya ang Panginoon sa umagang ito. Kumakatok siya sa pintuan ng ating puso na nagsasabing kung siya'y ating pagbubuksan, siya ay papasok, mananahan, at iyong makakasalo. He is the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through Him. Kung meron po dito nais mag-surrender ng buhay sa Panginoon, tanggapin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanyang buhay. Nais mo makasiguro ng kaligtasan ng iyong kaluluwa. Taas mo lang iyong kanang kamay sa Panginoon. Huwag mo siyang ikahiya. Kasi sabi ng Panginoon, sino mang magkahiya sa akin dito sa lupa, ay akin ding ikahihiya sa langit. Kapatid, naparito siya para iligtas ka. Para sagipin ka sa kasalanan mo. Pagbilang ko po ng 3, taas mo lang yung kanang kamay mo. And we will lead you into prayer. Hindi po aksidente, nakarating po kayo dito. 1, 2, taas nyo lang po na mataas ang kamay po ninyo sa Panginoon. Bilang tanda ng inyong pagsusurrender sa Kanya. Yes, kapatid, nakita ka ng Panginoon. Meron pa po ba? Lahat po ng mga nakataas, ang pagtataas nyo po ng kamay ay bilang tanda na sinusuko nyo ang inyong buhay sa Kanya. Kayo po na nagtaas ng kamay, even those who are listening and watching online, mananalangin po tayo ng panalangin ng pagsisisi. Panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoon. Sumunod po kayo sa panalangin ito, ariin nyo itong panalangin na nagmumula sa inyong puso. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, kinikilala ko po kinikilala ko po na ikaw ang tanging daan na ikaw ang tanging at tagapagligtas at tagapagligtas ng aking buhay. aking buhay. Inaamin ko Inaamin ko ang aking mga nagawa, ang aking mga naisip, naisip, mga nasalitang mga kasalanan. nasalitang kasalanan. Pinagsisisihan ko po ito. Pinagsisisihan ko po ito. Patawarin mo po ako. Patawarin mo po ako. Hugasan Hugasan ng iyong banal na dugo. ng iyong banal na dugo. Tubusin mo po ako Tubusin mo po ako sa aking mga kasalanan. sa aking mga kasalanan. Tinatalikuran ko na po Tinatalikuran ko na po ang aking mga kasalanan. ang aking mga kasalanan. Nagbubukas ako ng puso Nagbubukas ako ng aking puso, ng aking buhay sa iyo. ng aking buhay sa iyo. Tinatanggap kita Tinatanggap kita bilang aking Panginoon bilang aking Panginoon at sariling at tagapagligtas sariling ng tagapagligtas aking buhay. ng aking buhay. Simula po ngayon, Simula po ngayon, ikaw na ang masunod. ikaw na ang masunod. Ikaw na ang maghari. Ikaw na ang maghari. Kalooban mo ang maganap Kalooban mo ang sa maganap aking buhay. sa aking buhay. Salamat po Salamat po sa pag-ibig, sa sa pag-ibig, pagpapatawad, pagpapatawad, at pagliligtas mo at pagliligtas sa mo akin. sa akin. Sa pangalan ni Sa Jesus. pangalan ni Jesus. Ako na lamang po mananalangin. Panginoon, selyuhan mo po ang panalangin may pananampalataya sa iyo ng iyong mga anak. Sabi mo sa iyong salita, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone and the new has come. Kapatid, congratulations. Welcome to the family of God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Kung kayo po ay tumanggap sa Panginoon, tingin po kayo dito, hindi po kayo tumanggap ng relihiyon.
tumanggap kayo ng relasyon sa Panginoon. Kayo po ay mga anak ng Diyos. Amen. At ngayon po, dadako po tayo sa ating communion. Habang yung communion po ay atin pong ipinamimigay, ay aawitin po natin itong awit ng commitment na ito sa atin pong Panginoon. Awitin po natin sa Kanya. Thank you, Jesus. Hallelujah. Panginoon, minsan pa, aalalahanin po namin ang iyong naging pagkamatay at pag-aalay ng buhay para po sa amin. Na mayroong pong Kristo na isinakripisyo ang buhay para sa amin. Habang kumukuha po kayo ng tinapay at pinapasa po ng ating mga ushers, awitin po natin sa Panginoon. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at mapakailanman. Hallelujah, Panginoon, ang kapurihan, kapangyarihan at karangalan ay para lamang sa iyo. Taas po natin ang tinapay sa umagang ito. Hallelujah. Nung ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, pinagpira-piraso niya ito at ibinahagi sa kanyang mga alagad. At sinabi niyang, kainin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo at iinom sa sarong ito, ipinahahayag ninyo ang aking pagkamatay at ang aking pagkabuhay at ang aking muling pagparito. Lord, sa umagang ito, ipinapahayag po namin na ang aming mga pangarap ay buhay sapagkat buhay ka. Nire-reverse po namin, Panginoon, anumang sakit, anumang karamdaman, i-reverse mo po para sa iyong mga anak. Kapatid, tanggapin mo yung kagalingan sapagkat ang salita ng Panginoon ay nagsabing sa mga sugat at latay niya, ikaw ay magaling na. Hindi lamang sa kasalanan o hindi sa karamdaman. Kainin po natin ang tinapay na may pag-alaala sa Kanya. Taas po natin ang saro na sumisimbolo po sa dugo ng Panginoon na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Lord, maraming salamat kasi hindi po dugo ng hayop, hindi po dugo ng kriminal ang pinangbayad mo sa amin. Sarili mo mismong dugo ang pinanglinis, pinanghugas sa aming mga kasalanan. Sa umaga pong ito, sa pagtanggap po natin at pag-inom sa sarong ito, mag-commit po tayo ng buhay. Ang buhay ay maigsi lang. I-commit po natin at ipagamit natin sa Kanya. Bibigyan ko po kayo ng pagkakataong manalangin. Ialay po natin ang ating buhay sa Panginoon. Lord, habang nabubuhay po kami, paglilingkuran ka po namin. At kine-claim po namin, muli kang babalik
para sa iyong mga anak. Datnan mo nawa kami na nagpapatuloy at naglilingkod para po sa iyo. Ikaw po ang kalakasan namin, ikaw ang kagalakan. Inuman po natin ang saro na may pag-alaala at pasasalamat sa Kanya. In Jesus' name. Let's open our mouth to the Lord. Pasalamatan po natin. Pwede po ba natin pasalamatan ng Panginoon sa kalusugan? Pasalamatan po natin ang Panginoon sa kalakasan. Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah. Can we lift our hands to the Lord? Hallelujah. Let's worship the Lord this morning. Oh, we praise your name, oh God. Alam namin, buhay ang aming Diyos. Para sa iyo ang Panginoon ang kapurihan, ang kaluwalhatian. Para sa iyo, Panginoon. Tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa iyo ang kapurihan, Hallelujah. kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa iyo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa iyo, Jesus, sa iyo ang kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa iyo, Jesus, sa iyo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa amin, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo, Panginoon. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Habang nakataas po ang ating mga kamay sa Panginoon, i-claim po natin yung mga pangako ng Diyos. Come on, i-claim nyo po, panghawakan nyo po ang mga pangako ng Panginoon na hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon. Ikaw ay kanyang iingatan. Ikaw ay kanyang pagpapalain. You will always be at the top, never at beneath. You are the head and not the tail. He is your healer. He is your provider. He is your deliverer. Pasalamatan mo, panghawakan mo, because Jesus is alive. Buhay ang Panginoon. Hope is alive. Salamat po, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Pasalamatan mo, Panginoon, sa kagalingan, Thank you, Lord. sa kalusugan. Salamat, Panginoon. Thank God for the breakthrough. Praise God. Salamat, Praise God. Jesus. Hallelujah. Salamat, Lord Jesus. Panginoon, punuin mo ng pag-asa po ang iyong mga anak. Lord, hindi mangingibabaw ang takot, mangingibabaw ang pag-asa.
At ang pagpapala mo ay aming patuloy na mararanasan. Kasi buhay ka, makapangyarihan, at hindi nagbabago. Bigay po natin yung pinaka-the best na palakpak sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Come on, lahat po ng pinagpala at pinalakas at nananampalataya that He is alive. Can we shout aloud? Hallelujah! Hallelujah! Come on, let us continue to celebrate the resurrection of Jesus. Come on, shout! Pwede po ba natin ipalakpak yung ating kamay sa Panginoon? Hallelujah! And we will sing this song with all of our hearts. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe my shame is taken away. My pain is still in His name. I believe. Come on, say. I believe. Pwede po ba natin itaas ang ating kamay sa Panginoon? I'll raise the banner. Oh, it's my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Come on, pinaka-the best mo na palakpak at pagsamba sa ating Diyos na buhay. I know You rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe my shame is taken away. My pain is still in His name. I believe. Come on, let us all declare. I'll raise the banner. Oh, it's my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. Come on, ulitin po natin sa Panginoon. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Full of faith, let us all declare. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. You lift my burden. Oh, I'll rise with you. I'm dancing on this mountaintop to see Your kingdom come. Once again, let us all declare. You lift my burden. Oh, I'll rise with you. I'm dancing on this mountaintop to see Your kingdom come. You lift my burden. I'll rise with you. I'll rise with you. I'm dancing on this mountaintop to see Your kingdom come. Let's clap our hands today. My Redeemer lives. Hallelujah. Yung pinaka-the best po para sa Panginoon. One more time. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Jesus is alive. Hallelujah. My Redeemer. For the last time, let us all declare. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Sige po, 10 seconds, palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Somebody shout, Hallelujah! Taas po natin ang ating kamay sa Panginoon. Lord, marami pong salamat. Lalabas po kami sa lugar na to, taglay po namin ang pag-ibig, ang pagpapala, at pag-iingat mo po sa amin.
May the Lord bless you and keep you. I receive. May the Lord face shine upon you. I receive. May the Lord bless all the works of your hands. I receive. May the Lord grant you peace. I receive. May the Lord bless your family. I receive. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ang lahat po ng mga anak ni Lord ay magsabi ng Amen. Amen. And Amen. God bless you po. Pakikamayan po yung inyo pong katabi at sabihin mong pinagpala ka ng Diyos. See you next Sunday. To God be all the glory.